Magdadrive ako hanggang... At gusto ko lang ipakita sa inyo yung napakagandang tanawin na to. Ayun, Sagada na. Welcome to Banawe. Mula San Jose del Monte hanggang Sagada, 13 hours yun. Kasama yung pahinga, kain, gasolina, konting picture-picture, video-video. The most amazing experience bilang rider na nagawa ko personally ay yung tawirin tong Sagada paikot. Napakaraming pwedeng masaksiyan dito na napakagaganda. Hindi mo aakalain na meron pala dito sa atin sa Pilipinas. Yan, nagpapahinga tayo dito ngayon sa Ifugao, sa Banawe. Yan, nagkapilang tayo. Yan, sa munting tindahan nila ate at nila kuya. Shoutout kay kuya sa kay ate. Hello, pangalan nyo kuya? Victor. Si kuya Victor sa si ate? Virgin. Dito tayo sa munting tindahan nila ate nagkakape. Hanhanis po. Kung magawi kayo dito guys sa Banawe po, no? Sa Ifugao, Banawe. Yun, punta kayo dito. Yun, Hanhans Store and Coffee Shop. Sa mga mahilig magkape, saka kailangan talaga magkape kayo rito kasi napakalamig talaga dito sa lugar nila. Ayan, so pinayagan naman tayo dito magpahinga kahit papaano. Ang kwento natin ngayon guys ay galing tayo ng San Jose del Monte, Bulacan. Umalis tayo doon ng alas 2 ng madaling araw. Ayan, so pinilit ko talagang gumising kasi ito lang yung panahon na pwede talaga akong gumala. Sinikap kong gumising ng alas 2 at bumiyahe mag-isa. Tapos binaybay natin ang kahabaan ng Pampanga, Pangasinan, La Union, Quezon Road tayo, Baguio, La Trinidad. Yan, punta tayo ulit ng Atok. Nakita uli natin yung Atok na walang fog. So nakita natin kung gaano kataas yung second highest point na yon. Kasi nung unang punta natin dun sa highest point na yun sa Atok, ma-fog. Medyo disappointing yon kasi hindi natin nakita yung ganda ng kalikasan, ng kabundukan. Grabe yung fog talaga. Hindi ko ma-imagine talaga. Ayan. So dumaan uli ako doon. And then dumiretso na ako ng Sagada. Kumaliwa na ako ng Sagada, paakyat. Then natulog ako doon, nagrent ako ng isang kwarto doon. Dumating ako doon mga bandang alas 3. Alas 3 na. 13 hours kong biniyahe na mula San Jose del Monte hanggang Sagada. 13 hours yun. Kasama yung pahinga, kain, gasolina, konting picture-picture, video-video. Then natulog tayo. Yan, ang haba ng tulog ko. 500 yung bayad natin dun sa room na yon. Sa may Pilgrims yata, Pilgrims. Ayun, umalis ako sa Pilgrims. Sobrang kapal ng fog. Hindi ko na nga na-video halos lahat kasi wala tayong action camera, cellphone lang yung dala natin. And then bumalik na tayo, bumaba na uli tayo. Hanap tayo ng gasolinahan saka ng mapagkakapihan. Then dumiretso na ako dito sa Banawe nga at napakataas talaga nung nasaksihan kong lugar na to. Napakalamig talaga. Sobrang enjoy. Grabe. Ifugao tayo guys. Ifugao. Ayan. Grabe. Ang ganda. Grabe hingal ko. Napakataas ng napuntahan ko. Nasa Ifugao tayo ngayon guys. Saktong Ifugao. At gusto ko lang ipakita sa inyo yung napakagandang tanawin na to. Habang nandito pa tayo, napakalamig. Grabe. The most amazing experience. Grabe guys. Bilang rider na nagawa ko personally ay yung tawirin tong Sagada paikot. Napakaganda ng kabundukan, no? Kita nyo kanina medyo mapagpa. Ang lamig talaga. Medyo na in love lang ako dito sa mountain formation dito. Kaya pinilit kong huminto kahit giniginawa ko at nagmamadali na ako. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo guys. Halos kapantay na natin yung mga ulap na yan. Napakaraming pwedeng masaksiyan dito na napakagaganda. Wala lang kasi akong camera na matino kaya hindi ko maipakita sa inyo. Pahinto-hinto ako at nagmamadali ako. Pero sobrang dami ritong hindi mo aakalain na meron pala dito sa atin sa Pilipinas. Kahit mag-isa ka lang mag-e-enjoy ka. Siyempre kapag mas marami, mas mag-e-enjoy kayo kasi may kakwentuhan. Sa part ko naman, mahilig talaga ako mag solo ride. Alam naman ng lahat yan.
ng mga kapamilya ano natin, subscriber. Then babaybayin na natin tong Banawe na to. Tatagos tayo ng Nueva Ecija, Llanera ba yun? Cabanatuan. Then diretso na tayo ng Pabulacan ulit. Yun, good morning, good morning. Yun, gumana yung ating action camera. Sana okay siya ngayon. At kasalukuyan nga tayong bumabaybay dito sa may Banawe, dito sa Ifugao. Ang lamig pa rin. At para po doon sa mga kaibigan natin ng mga nagtatanong kung okay na daw ba ang daan papunta ng Sagada, ako po'y kadadaan lang kanina. Kahapon pala, sorry, kahapon. Passable naman po ang lahat ng mga kalsada papuntang Sagada. Kung kayo ay manggagaling po sa La Union, Baguio, Quezon Road, passable naman po lahat. Medyo meron lang mga rough road. May mga rough road lang, pero pwede pong dumaan. Pwede pong dumaan lahat ng mga klase ng sasakyan, katulad ng motor, tricycle, kotse, mga van, kung ano-ano pa. Maganda na po ang daan, nalinis na po nila. Bagamat meron pa rin mga kaunting nakaharang ng mga lupa dahil sa mga landslide, rock slide, at kung ano-ano pang mga slide na yan, pwede na po, passable na po, pwede ng daanan ulit. Ganda ng daan dito, ganda ng lugar na to, napakalamig lang. Yan, shoutout kay Kuya. Kuya, anong lugar na to? Anong lugar? Anong lugar na? Anong lugar na po? Anong lugar na to? Ifugao to, Ifugao? Oh, sige, salamat po. Ifugao to, Ifugao. Yan, si Kuya. Yon, isa rin pala sa mga napansin ko dito, guys. Yung mga karamihan sa mga residente dito ay hindi marunong mag-Tagalog o Filipino na lengguwahe. Kaya kapag tinanong mo sila, medyo naglo-low signal sila, binabasa po nila kung ano yung tinatanong mo o sinasabi mo. Iba po kasi ang lingwahe nila dito. Pero meron din namang mga residente dito, mga lokal, nakakaintindi naman ng Tagalog or Filipino. Kaya tiyempuhan lang. Ayan, ito yung mga kasalukuyang dadaanan natin dito ngayon. Ayan, maraming tubig sa kalsada. Sawa sila dito sa kalsada. Sawa sila dito sa tubig. Nagkalat lang. Pagdating sa tubig, wala silang problema dito. Kanya-kanyang salok lang. Dahil sa gilid ng bundok na yan, maraming umaagos sa tubig, mga bukal. Katulad yan, meron na naman tayong dadaanan na falls. Pang ilang falls na nadaanan natin to? Ako, hindi ko na mabilang. Dami. Kung gusto mong magtampisa, magpahinga muna. Yan, maglinis ng motor, sasakyan. Dito yan, ayan o. Kung may tabo ka lang nadala, ayan o. Yan. Ayan o, mga 4 wheels tayo nakakasabay, nakakasalubong. Yan, safe naman. Siyempre, dahan-dahan lang tayo sa magpapatakbo dahil nakamotor tayo. Madulas ang kalsada, madulas ang daan.
Yan, dun tayo galing sa kabilang bundok. No, dun tayo sa kabilang bundok galing kanina. Actually, hindi ko na mabilang yung bundok na tinawid natin kasi ang dinadaanan natin ay kabundukan ng Cordillera. Yun, iniikot natin ang kabundukan ng Cordillera. Grabe. Ganda. Sabi nga ng ilan sa mga kaibigan natin, ang lakas ng trip mo, kakaiba yung trip mo, sabi. Yes, totoo po yun. Mahilig tayo mag round trip na katulad nito. Wala namang masama, basta kaya natin, walang masama. At buwan-buwan ginagawa naman natin to. So masanay na po kayo sa akin. Lahat ng mga kaibigan natin, masanay na po tayo. Dahil si Pamilya TV po ay buwan-buwan bumabiyahe talaga. Mapamalayo man yan o short ride, gagawin natin yon. Ang nangyari po sa atin ngayon ay isang mini North Loop. Yun, mini lang to kasi nasa loob lang to ng Kalusunan Grabe, tinawid natin nandun tayo kanina. Yun nandun yung tindahan nila ate. Sa lahat ng rides na napuntahan ko, ito yung pinaka na-enjoy ko talaga. Again, kahit solo lang ako, maganda yung kinahinat na ng rides natin. Maraming salamat sa asawa ko nga pala, nagpahiram ng cellphone kasi wala tayong action camera ngayon. Malamang galit na yun kasi ang tagal kong umuwi. And then, estimate ko mga 13 to 14 hours naman yung biyahe mula rito papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Yun, sana kasama natin yung grupo sa susunod, no? Try nating maglaan ng panahon, ng oras, budget syempre, at saka i-ready natin yung mga sarili natin, saka yung mga motor natin pag pupunta tayo dito. Ang ganda ng panahon, sobrang ganda ng panahon. Walang ulan, hamog, meron ambon, so hindi naman bumabagyo. Ang ganda yung panahon, mainit, maaraw, pero hindi siya mainit sa katawan kasi nga malamig dito sa Banawe. Achievement unlock na naman, panibagong achievement unlock. At saka napakarami ko na daanan kanina ng mga terraces, no? Yung mga rice terraces, halos buong bundok sinakop na nila. Pero dito sa part na to, konti na lang yung mga terraces na makikita natin. Puro makakapal na kapunuan na lang ng kabundukan ang makikita natin dito. So ngayon ang oras ay alas 8 ng umaga. So magtutuloy-tuloy na ulit tayo. Ang kagandahan kasi sa biyahe natin na to ngayon ay wala gaanong mga kasabay na van, mga Tamaraw FX, mga kapwa motorista, konti lang din. Maganda yung oras na napili natin para wala tayo ganong makasabay kasi siksikan talaga sa kalsada. Two-way lang kasi ang daan dito kaya kailangan hintayin mo yung nasa unahan bago ka kumuha ng pagkakataon na ma-overtake ka nyon para bumakbak at humata ulit. So napaka-safe naman na naging biyahe natin. Maraming salamat sa Panginoon at tayo naman ay biniyayaan ng lakas, sapat na tulog, kain, resistensya, enerhiya at kung ano-ano pa. At tayo ay nakarating dito sa pinaplano natin. Alright, so bakbak na ulit. Share ko na lang ulit sa inyo yung mga dadaanan ko mamaya. Bye-bye. Update ko kayo later. Yun, so welcome to Banawe. Pero pabalik tayo ngayon Tinagos lang natin yan. Nagpa-picture lang tayo. Ayan. Welcome to Banawe. Alright. Bakbakan ulit. Medyo makapalang ulap, dumidilim. Huwag naman sanang lumakas ang ulan. Kung may ambon man sana'y hanggang dun lang. Maganda na kalsada rito guys. So ito nga yung sinasabi ko sa mga kaibigan natin, mga tropa natin na baguhan pa lang pagdating sa pag-ride. Normal naman nag-iingat tayo, ingat talaga, mabagal lang. Pero kung may pagkakataon, ito yung binabawi ko sa inyo. Kung may pagkakataon naman, subukan yung bakbakan din. Subukan yung humataw din kasi kakain ng oras. Kakain ng oras. Kapag sobrang bagal mo, kahit may pagkakataon ka naman na humataw, bumakbak, kailangan mo overcome mo yung fear mo sa speed, yung sobrang tulin. Kailangan mo overcome mo yun kasi kung palagi kang ganon, kakain ng oras yun, napakahaba, napakatagal. I mean, napakatagal ng magiging biyahe mo kahit napakaikli lang naman ang lugar na pupuntahan mo. Kailangan mo overcome mo yung fear mo sa speed. Hataw kung hataw, may pagkakataon. Yun ang lagi ko sinasabi. Alright, napakalamig pa rin dito. Matatagos lang natin ang Banawe. At etong sunod na bayan ang lalakbayin natin.
Sana makauwi tayo ng maganda-ganda ba ang araw. Alright. O, babakbak lang ako muna saglit para mabilis tayo. Alright. So kita-kita tayo later. Update ko kayo. Woohoo! Solo ride! Yun, so Nueva Ecija na tayo. Nakakapagod lang natin Nueva Vizcaya. Ito. Arco. Nueva Ecija. So tuloy-tuloy na tayo punta sa Llanera. Or sa San Jose, sa Llanera. Okay, tuloy-tuloy na to. Pati muna, bye-bye. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa San Jose del Monte. Ayan o. Yan. Siyempre kahit nagpupunta tayo ng ibang mga munisipyo, municipality, mga lugar, bayan, lalawigan, o saan, pakita ko lang sa inyo yung City Hall ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, ito yung bagong City Hall dito sa SJDM. Ayan, so ang oras natin ay ayan o, hindi makita. Ayan, yun 6:20. Yan, nakarating tayo ng San Jose del Monte ng 6:20. At malapit na lang naman yung bahay namin dito. Siguro mga 5 to 10 minutes nakauwi na tayo. Yun. Pasilip ko lang sa inyo yung gaano kaganda yung munisipyo ng San Jose del Monte na ito. Ayan o. May pailaw eh o. Ayun. Ganda ng Christmas tree. Ayan o. Diba? Sumabrang lapit. Ayun. Yan ang City Hall ng San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Shout out sa ating mayor at ang ating congressman at sa lahat ng mga konsehal ng bayan at kung sino-sino pa. At dahil dyan, dyan na nagtatapos ang ating vlog sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsama sa aking biyahe. Ayun, mga kapamilya. Thank you. Ride safe. God bless. Bye guys. Magdadrive ako hanggang Baguio.